hanggang sa hindi sinasadyang mapunit ang damit sa pagtitinda. Nakita ang buong likod na may tato sa loob ng damit. Nang makolekta ng proteksyon, doon niya lang naisip na siya ay nasa malaking gulo. Multo na mukha ng siyam na tato. Natatanging tato ng leader ng grupo ng Longmen. Hindi kailanman naisip ni Yao Yao na ang kanyang tapat na ama. Ang kanyang ama na bagong labas mula sa kulungan ay magkakaroon ng koneksyon kay Jiho Wenlong. Hindi pa niya alam na ang kanyang ama ay ang Jiho Wenlong na kilala sa kalye. Noong mga panahong iyon, si Kuya Long ay nagprotekta. Isang tao lamang siya na may isang kutsilyo na nakipaglaban sa libu-libong tao. Mula sa timog ng tulay hanggang sa hilaga, nakagawa siya ng isang alamat. Mula noon, ang pangalang Jiho Wenlong ay nagdulot ng takot at gulat sa mundo ng mga gangster. 11 taon pagkatapos, siya ay nakalabas mula sa kulungan. Sa araw na iyon, maraming mamahaling sasakyan ang dumating upang salubungin siya. Sa katunayan, ang Longmen na itinatag ni Kuya Long noon, ay naging pinakamalaking kumpanya sa lokalidad. Ang mga kapatid ay naghihintay sa kanyang paglabas mula sa kulungan upang muling pamunuan ang kumpanya. Gayunpaman, sinabi ni Kuya Long sa kanila na hindi na siya lalabas muli, maliban na lang kung may manghihimasok sa aking asawa at anak na babae. Kung hindi, hindi ako lalabas. Labis na nagulat si Dahay sa narinig. Sa mga nakaraang taon, hindi siya tumigil sa pag-iisip na babalik si Kuya Long. Hindi niya akalain na ang mahigit 10 taon sa kulungan ay nagbawas sa lahat ng kanyang sigla. Pinayuhan siya ni Kuya Long na maayos na patakbuhin ang kumpanya mula ngayon. Huwag na huwag hayaang maging pugad ng masamang elemento ang kumpanya. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang bag at handa nang umalis. Agad na lumuhad ang mga kapatid at sinabi na hihintayin nila siyang bumalik. Hindi pinansin ni Kuya Long ang mga ito at umalis patungo sa direksyon ng bahay. Ngunit pagdating niya sa bahay, narinig niya ito. Ang anak na hindi pa niya nakikilala ay nagrereklamo sa kanyang ina. Gusto niyang ipakuha ako sa ganitong nakakahiya na bilanggo na lumabas mula sa kulungan. Lumabas mula sa kulungan. Nasa panaginip lang iyon. Sa oras na iyon, napansin din ng kanyang asawa na siya ay bumalik ng maaga. Narinig ni Kuya Long ang sinabi ng kanyang anak at hindi siya nagalit. Sa mga nakaraang taon, natatakot siyang magdulot ng problema sa kanyang asawa at anak na babae. Hayaan na lang nasabihin ng kanyang asawa kay Yao Yao na siya ay nakulong ng mahigit 10 taon dahil sa pagnanakaw. Ngunit ang dahilan na ito ay nagdulot ng kahihiyan kay Yao Yao sa paaralan. Kaya naman sa taong ito na hindi pa niya nakikita, ay wala siyang magandang tingin sa kanyang ama. Wala akong ganitong walang silbing ama. Agad siyang lumingon at umalis. Sinabi ng asawa kay Kuya Long na si Yao Yao ay may masamang pakiramdam dahil sa pagkain na hindi maganda. Dahil ang kantina ng paaralan ay madalas gumagamit ng bulok na karne. Ngayon, kakalabas lang nila upang i-report ang kantina. Hindi pa nila alam na sa oras na ito, nalaman na ng may-ari ng kantina na sila ang nag-report, at siya ay naghahanda na upang mag-higanti kay Yao Yao. Sa susunod na eksena, si Kuya Long ay nagsimula ng magtinda ng pagkain sa harap ng paaralan, upang makapagbigay ng pagkain sa mga estudyante at kay Yao Yao. Kaya siya gumawa ng desisyong ito para sa kanilang kaligtasan. Pero si Yao Yao ay nakitang nagbebenta siya ng pagkain sa paaralan. Sa pintuan, ngunit nakakahiya ito para sa kanya. Sino ang nagutos sa'yo na magtayo ng tindahan dito? Alam mo ba? Ganito, pinapahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi nagalit si Kuya Long sa sinabi niya. Sa mga nakaraang taon, talagang may utang na loob siya sa kanya. Sinabi niya kay Yao Yao na siya ay umaasa sa pagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay, walang nakakahiya dito. Ang pinakamahalaga ay makakain ka ng malinis na pagkain sa hinaharap. Habang sinasabi ito, binigyan niya sila ng tig-iisang pagkain. Pero si Yao Yao, nagalit, ay ibinagsak ito sa lupa. Sinabi pa niyang hindi siya kakain ng pagkain ng mga bilanggo. Ang mga kaklase ay nagtatawanan sa kanya dahil sa pagnanakaw. Talagang nakakahiya na siya ay nahatulan ng higit sa 10 taon. Ang aming idolo na si Jiho Wenlong ay pumatay ng higit sa 1,000 tao at nahatulan din ng higit sa 10 taon. Sayang, hindi mo kayang pantayan kahit ang kanyang maliit na daliri. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nais na niyang umalis dito. Biglang lumapit ang may-ari ng kantina kasama ang mga tao. Natuklasan na nila na si Yao Yao ay anak ni Kuya Long. Akala nila sinadya nilang i-report ito. At pagkatapos ay sinubukan nilang agawin ang negosyo ng kantina sa labas. Habang pinapanood ni Yao Yao mula sa malayo ang kanyang ama na inaapi. Kahit na sinasabi niyang hindi siya makialam. Pero sa kanyang puso, may kaunting pag-aalala pa rin siya. Si Kuya Long ay tumingin kay Yao Yao na nakatayo sa tabi at hindi siya makagalaw. Natatakot siyang makialam at madamay ang kanyang anak. Tumayo si Kuya Long at humingi ng tawad sa kanila. Sinabi niyang sa susunod ay lilipat siya ng pwesto para magtinda. Pero si Sang Biao ay malinaw na may balak na hanapin siya ngayon. At agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na sirain ang kanyang pwesto. Habang pinapanood ang kanyang ama na ginagawang ganito, nagsimula ng matakot si Yao Yao. Pero siya, na may pagmamalaki sa kanyang kabataan, ay nagalit at sinabihan silang huwag masyadong mangapi. Nang marinig ito ng kanyang mga kaklase, natakot sila. Ang mga taong kayang magpatakbo ng kantina sa paaralan ay mga malalakas na tao. At narinig niya na may koneksyon si Sang Biao sa mga tao ng Longmen.
Ang makagalit sa kanya ay kasing takot ng makagalit kay Kuya Long ng Longmen, ngunit nag-atubili si Yaw Yaw sandali, ngunit kailangan pa rin niyang makialam. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang kanyang ama. Ngunit nang makita ni Sang Biao si Yaw Yaw, isang tingin lang. Agad niyang nakilala na siya ang nagulat sa kanyang kantina. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Yaw Yaw. Nang makita ito ni Kuya Long, labis siyang nag-alala. Sinabi niya sa lahat na siya ay aalis at hindi na magtatrabaho. Huwag niyong apihin si Yaw Yaw. Ngunit ang pagpapakumbaba sa isang tao tulad ni Sang Biao ay magdudulot lamang ng mas matinding galit sa kanya. Sinabi niya kay Kuya Long na siya ay pinagmulta ng 5 ngayon, kung babayaran mo ako ng 100,000 piso, ayos na ang bagay na ito. Kung hindi, gagawin kong pagsisihan mo ito habang buhay. Nang marinig ito ni Kuya Long, agad siyang pumayag. Hindi ka pinapayagang magbigay. Maliwanag na siya ay nang-aapi. Kung magbibigay ka, habang buhay kitang iinsultuhin. Si Sang Biao ay dumating at agad siyang sinampal. Ang sampal na iyon ay parang tumama kay Kuya Long. Sa puso niya na hindi na siya makapagtiis. Itinulak niya ang 2 tao na humahawak sa kanya. Sa isang kamay, itinapon niya ang isa sa kanila ng ilang metro ang layo. Nang makita ito ng mga tao, sabay-sabay silang sumugod. Gayunpaman, habang nag-aaway sila, aksidenteng napunit ang damit ni Kuya Long. Lumabas ang natatanging tato ng siyam na guhit sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, lahat ay nagulat. Dahil sa buong Long City, tanging si Kuya Long lamang ang may ganitong tato. Si Sang Biao ay halos natatakot na umihi sa kanyang pantalon. Ngunit biglang tumawag ang isang telepono. Ang tumawag ay tao mula sa Longmen Group na nagsabing dapat siyang maging maingat mula ngayon. Dahil si Kuya Long ay nakalabas na mula sa kulungan. Ang unang ginawa niya pagkatapos makalabas ay ipagbawal ang Longmen na makialam sa mga ilegal na negosyo. Nang marinig ito, labis na natakot si Sang Biao. At nangako siyang isasara ang hindi tapat na kantina ngayon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Agad na sinabi ni Sang Biao sa kanyang kuya na ngayon. Nahuli niya ang isang tao na nagpapanggap na si Kuya Long. Ang taong ito ay naglakaslob na magpotato ng nakakatakot na mukha ng siyam na tato sa kanyang katawan. Inutusan siya ng kuya na kumuha ng litrato at ipadala ito kay Uncle Hai. Pagkatapos ng tawag, agad na kumuha si Sang Biao ng litrato ni Kuya Long. Gayunpaman, sa oras na ito sa punong tanggapan ng Longmen, lahat ng mga mataas na opisyal ay nagtipon dito. Ang lahat ay nag-uusap kung paano maibabalik si Kuya Long sa Longmen. Ngunit biglang may isang tauhan na nagpadala. Ang litrato ay nagsasabing mayroong naglakaslob na magpotato ng nakakatakot na mukha ng siyam na tato. Nang makita ang litrato, si Dahay ay agad na tumayo sa galit. Anong nangyari? Si Kuya Long at ang dalaga ay pinagtitripan ng iba. Nang marinig ito, lahat ay nagulat at natakot. Gayunpaman, sa oras na ito sa harap ng paaralan, si Sang Biao ay parang nakakuha ng lakas mula sa iniksyon. Basta't mahuli ang taong ito na nagpapanggap na siyam na tato. Kinuha ng tao ni Long at dinala sa Longmen. Kaya magkakaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa Longmen. Si Yaw Yaw ay nagdasal para pakawalan si Sang Biao. Ama, agad siyang lumuhad. Si Kuya Long ay labis na natuwa sa tanawing iyon. Dahil hindi gusto ng anak na babae ang kanyang tapat na sarili. Sinasamba ang dating siyam na tato na dragon na ilang taon na ang nakalipas. Kaya't para sa kanyang anak na babae, bakit hindi na maging tunay na sarili? Isang sipa niya ay pinatumba si Sang Biao. Natakot si Yaw Yaw at pinakiusapan siyang tumakas agad. Sinasamba mo ba ang siyam na tato na dragon? Ipapakita ko sa iyo. Pagkasabi niya, para siyang nagbago ng tao. Ang mga taong ito ay hindi makakatagal sa kanyang mga kamay. Si Kuya Long ay pinatumba silang lahat sa loob ng 1 minuto. Ang tanawing ito ay nagdulot ng hindi kapanipaniwala sa lahat ng naroroon. At si Kuya Long, na naging tunay na sarili, ay hindi na nagtatago. Agad niyang pinutol ang lahat ng 10 daliri ni Sang Biao. Si Sang Biao ay nahihirapan at nagbanta pa rin na siya ay mapapahamak. Ang mga tao ng grupo ng Longmen ay nasa daan na papunta rito. Sa lalong madaling panahon, tiyak na maghihiganti sila para sa kanilang sarili. Agad na lumapit si Yaw Yaw at sinabing, "Tay, tumakbo ka na. Ikaw, kakalabas mo lang mula sa kulungan, ay nagdulot ng kaguluhan." Pinayuhan siya ni Kuya Long na huwag matakot. Sa hinaharap, wala nang salitang takot sa iyong mundo. Habang sila'y nag-uusap, isang hanay ng mga mamahaling sasakyan ang huminto. Lahat ng mataas na opisyal ng grupo ng Longmen ay lumabas. Lahat ay nagmarcha ng masigla patungo rito. Nakita ni Sang Biao na siya'y nahihirapan at tumayo upang salubungin sila. "Mga boss, nandito na kayo." Siya nga, nagpapanggap na si Long Ye. Dapat siyang mapagpasapasahan ng katawan. Kuya Long, grupo ng Longmen. Nakilala na si Long Ye. Nakilala na ang dalagang ito.